Shalom ho sa inyong lahat. Isa po tayo na nandito sa ating palatuntunang Word Made Flesh. Sa ating pong pagdiriwang na ikalawang linggo, pagkaraan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Nandito po tayo sa Easter period, the Easter time. Tayo po'y makikinig sa mga pagbasa ng salita ng Diyos na ang dami-dami pong papaalala sa atin na napakahalagang mga turo para sa ating buhay Kristiyano. Pinabati ko po ang bawat isa sa inyo sa palatuntunan natin ito. Sana po'y nagkakatipon-tipon na kayo sa paligid ng inyong television, sa harapan ng inyong Biblia, upang sa ganung paraan talagang makapag-aral tayo. Sana po'y yung mga natutunan nyo dito, nakukuha nyo po sa inyong mga notes para yung notes niyo dumadami ng dumadami, mababalik-balikan ninyo. Pinabati ko po ang bawat isa, lalo na po ang mga may sakit, ang mga kabataan, mga nanay, mga tatay na nanonood ngayon, mga kaparian, mga seminarista, mga religyosa, mga nagbabahagi po ng salita ng Diyos, mga katikista sa kanilang mga lugar. Sana po'y talagang kapulutan ninyo ng magagamit ninyo sa inyong pagtuturo itong ating programang ito. At alam ko po, magiging isang pagpapala ito para sa bawat isa sa atin. Sa ating pagdiriwang ho ng ito po yung tinatawag na Divine Mercy Sunday, ikalawang linggo po sa panahon ng muling pagkabuhay. Noong pong May 2000, kinanisa po si Saint Faustina Kowalska, yun po, yung kababayan ng Santo Papa noon. Siya ho ang unang-unang santo o santa sa New Millennium, the third millennium. At doon po sa canonization na yun, nandun po si Father Junon sa Rome. I was very privileged to be present in that canonization. Idiniklara po ng Santo Papa na itong ikalawang linggo ng muling pagkabuhay ay laging ipagdiriwang bilang Divine Mercy Sunday, linggo ng awa ng Diyos para sa atin. Pinagdiriwang po natin ito at pinagpapasalamat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Chipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol, ibig sabihin matulungin. Ito pong ating unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostoles ay napakahalaga ng tinuturo sa atin. Sinasabi po sa atin dito na yung komunidad ng mga nananampalataya, ito po yung early church, papanaog pa lang po ng Espiritu Santo. Nasa chapter 4 po tayo dito. Ang pagpanaog ng Espiritu Santo ay kinuwento po sa chapter 2. Ito pong kalipunan ito, yun po ang ibig sabihin ng kalipunan ng mga nananampalataya, ay nagkakaisa sa puso at isipan. The community believers was one in heart and one in mind. Brothers and sisters, napakahalaga po nung description na yun. Nagkakaisa po sila sa puso at sa isipan, sa kanilang damdamin at sa kanilang pag-iisip. Yun po ang importante in a community. Community nga po pala, of course, hindi ho yun ang salitang ginamit dito sa original nito, plesus, ibig sabihin kalipunan. Pero kung pag-uusapan ho yung community, tandaan ho natin, community, ibig sabihin, common mission. Yun ang ibig sabihin ng community. Hindi ho common unity. Hindi ho yun. Wala ho unity dito sa salitang ito. Communus. Munus ho, ibig sabihin, task. Ibig sabihin, gift. Yung municipal, galing ho yun doon. Community, ibig sabihin, nagkakaisa sila sa misyon, sa biyayang tinanggap nila sa Panginoon. At yung biyayang yun ay yung kanilang pananampalataya. They were community of believers. At dahil doon, talagang pinag-iisa sila sa isipan, sa damdamin nila. Brothers and sisters, ito hong dapat natin pinagdarasal. Tayo hong mga Kristiyano, talaga hong dapat magkaisa-isa sa ating kaisipan, sa ating damdamin. Hindi ho pwedeng kanya-kanya. That is a contradiction in terms, Pinag-iisa ho tayo ng ating pananampalataya.
At sabi dito, wala hong isa sa kanila, kahit na sino sa kanila, ang nag-aangkin bilang kanya, ang kanyang mga ari-arian. Francis, did you hear that? No one claimed that any of the possessions was his own. You know? Kung meron kang mga bagay-bagay na pag-aari mo, hindi iyon. Kung tutusin ho, ito yung napaka-bagong pananaw. You know? Ito ho yung pananaw na ang bawat pag-aari natin ay nasa atin bilang pangangasiwa natin. We are not owners, we're stewards. Ang dali-dali hong patunayan noon. Nawawala ho yung mga pag-aari natin. Nananakaw, nasusunog. At pagka namatay tayo, iiwan natin. It just means that we don't own this. You know, we don't own this. At pinagkatiwala ho ito sa atin ng Panginoon upang para gamitin natin. Para gamitin natin hindi lang para sa atin, kundi sa kapakanan ng lahat. Yun ho sinasabi dito. They had everything in common. You know? Francis, tingin nyo, dala ho yun ng pananampalataya. By the way, communism wants everything in common. That's right. So to say, it's very true anyway. But the point is, they like to believe it can be possible. Hindi ho posible yun. I think communism is bankrupt kung tutuusin. Nakita na ho natin kung ano nangyayari sa Russia, for example. Kung ano nangyayari sa China, you know. The point is, yun nga ho you cannot have a godless society and have everything in common. It will not last very long. And the point is, ito ho mga Kristiyanong ito, yung mga nanampalataya kay Kristo, they have everything in common. Why? Because they believe in God. That's exactly that. And they know God can take care of them. They are administrators. They are just stewards of everything they have. And so, all those things were held in common. Ang maganda ho nito, yung mga apostoles, yun ang mga sugo ni Kristo, yung mga disipulo niya dati, nang ngayon sugo na niya, ay talagang nagpapatotoo, you know. They bore witness to the resurrection of the Lord Jesus, you know, with great power. Talaga naman, ang laki-laking kapangyarihan yung talagang kasama doon sa kanilang pagpapatotoo. Kapangyarihan na pinapakita na talagang naaantig ang kalooban naman nakikinig sa kanila. Talaga ho doon sa kanilang pangangaral, hindi lang ho sila nangangaral, ang dami hong mga kabalaghang nagaganap doon sa kanilang pangangaral na iyon. They were witnessing to the resurrection of Jesus. Francis, walang kasino mang nakasaksi. Hindi yung mga apostoles nakasaksi ng muling pagkabuhay ni Jesus. Wala ho. Yung paglabas niya ho doon sa libingan, wala ho. Ang kanilang naranasan ay nakasalamuha uli nila si Jesus na muling nabuhay. Yun ang pinatutuhanan nila. Talaga namang si Jesus ay muling nabuhay. Yun ang conviction, yun ang talagang kamalayan ng mga Kristiyano noon. Na si Jesus na muling na namatay ay muling kasama nila. Talagang daman-daman lang yung presensya ni Jesus. Kung kaya nga, yung mga taong nakikinig sa mga apostoles, talagang hinahangaan nila itong mga apostoles na ito. With great favor was accorded to all of them, you know. Talagang pinupuri sila ng madla doon sa kanilang pangangaral na iyon. And then, ano nangyari dahil everything was in common? Talaga hong, there was no needy person among them. Ang ganda hong pangitain nito. Ano po? Doon sa samahan ho ng mga nanampalataya kay Kristo, wala hong taong naghikahos, nagdaraho. You know, wala ho. Bakit? Kasi yung sinishare nila everything. Ano ginagawa nila? Yun ho, may mga properties, may mga bahay, sinasabi sa atin dito, pinagbibili ho nila yun. You know? At yung pinagbilhan, yung mga proceeds, dinadala ho nila yun sa mga apostoles upang ikalat, ibahagi sa mga nangangailangan, sang-ayon ho sa kanilang pangangailangan. Francis, look at that. Yun hong pananaw na yun, na everything is in common. Hindi ho atin ito. Ito pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Pinangangasiwa tayo ng Diyos dito. Magsusulit tayo sa wakas ng panahon dito sa ating pangangasiwang ito. We will have to render account. Brothers and sisters, that's very true. You know? Kung kaya nga, ano ginagawa nila? Ayun, nagbabahagi na sila. Brothers and sisters, kung kaya pala nang walang nangangailangan sa kanila. Please remember, there is enough in this world, there is enough for everyone's need. Not enough for everyone's greed. You know? Kung kaya mo para sa mga Kristiyano lalo na, sa ating lipunan, for example, sa Pilipinas, can you imagine, bakit may mga dukha dito? Ba't may mga squatters? May mga nakatira sa mga release ng train? Bakit pinagtatabuyan pa man din kung tutuusin? Hindi sila dapat naroon. Pero nasan sila dapat, you know? Pilipino ho itong mga ito.
Bakit? Yung kalulupang ito para lang sa ilan. Hindi ho pwede yun sa isang Kristiyano. Dapat na maintindihan nating lahat na itong yaman na ito ay dapat i-distribute. Hindi pwede ang isang angkan, kanya lahat. Tapos nangangamatay yung mga tao na nakatira sa isang bagay na, ewan ko, yung bahay nila, siguro kulungan lang ng aso nung mayaman. Hindi ho pwedeng ganun yun. Look, ito ho ang ganda nitong mga pagbasang pinapabasa sa atin ng inang simbahan, ng our Mother, the Church, the Ecclesia. She wants us to read these things so that we can go back to our roots. Importante ho yun. Ang salita ho ng Diyos, ang batayan ng ating buhay. Kung kaya sa bawat misa ang ating dinaraos, unang-una ng ginagawa natin, makikinig tayo sa salita ng Diyos. Kasi dapat suriin natin ang sarili natin, hindi sa mga ayon sa panuntunan ng mga tao ngayon. Hindi ho. Ang salita ho ng Diyos, ang dapat natin maging batayan. This is normative for us. This is our how do you say, foundation. This is our constitution, kung tutusin, bilang mga Kristiyano. Kung kaya binabalik-balikan natin to. Totoo ho ba ito sa ating lipunan ngayon? Kung hindi totoo, dapat pagkatutuhurin natin ito. Kung talagang Kristiyano tayo. Otherwise, really, we should be ashamed of ourselves. Na talagang ang yaman-yaman ng iba, ang hirap-hirap ng iba, pareho tayong mga anak ng Diyos. Hindi ho pwede yun. Can you imagine na family, iba-iba yung antas ng kanilang pamumuhay, yung ibang kapatid mayaman, yung iba dukhan-dukhan na mamalibos, imposible ho yun. Hindi na naisin ng isang magulang na mangyari sa kanyang mga anak. Hindi ho nais yun ng Diyos ng ating Ama na mangyari sa ating kanyang mga anak. Ang ganda ho nitong pagbasang ito, no? I mean, it has such a very, yung dating sa ating lipunan, ang laki-laki. Pero please understand, it is because of our faith that we want to reform our society. Not because, ideology ang tatakbuhin dito. Hindi ho. Itong ating pagbabagong ito sa ating lipunan din, dala ito ng ating pagbabagong panloob, dala ng ating pananampalataya, dala ng ating pagbabalik loob sa Diyos. Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos, kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Hesukristo ay naparito sa sanlibutan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang binautismuhan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Pinagpapatuloy po natin ang pagkikinig natin kay San Juan sa kanyang unang sulat po natin, chapter 5, tayo 1-6. At dito po sa ating pagbasang ito, sinasalungguhitan niya ang napakahalagang bagay tungkol sa pananampalataya. Ang sabi niya dito, everyone who believes that Jesus is the Christ is begotten by God. Friends, sisters, tingnan yun. Pagka nananampalataya tayo kay Jesus, ibig sabihin nun talagang isinisilang tayo sa buhay ng Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagsilang ng buhay. Biyaya ho naman talaga ng Diyos ang mga pananampalataya kay Kristo. Please understand that. Hindi ho dahil napakabuti natin, napakagarunong natin, napakagaling natin, napakayaman natin, o whatever, nakanampalataya tayo kay Kristo. Hindi ho. Marami ho mga tao mabubuti, mga marurunong, mayayaman, na hindi binabaliwala si Kristo, baliwala si Jesus sa Kanya. Hindi ho sila nananampalataya. Isa hong biyaya yun na natanggap natin, na kinikilala natin si Jesus ay ang Kristo. Kristo ho, ibig sabihin, siyang pinahiran ng langis, siyang Mesiyas. Pare-pareho ang ibig sabihin nun, the anointed one. Meron ho siyang tungkulin, meron siyang papel na ginagampanan. Ano yun? Maging tagapagligtas natin. Brothers and sisters, ano ba ang turing nyo kay Jesus? Talaga nga ba si Jesus ang Kristo sa inyo? Napakahalaga ho nga, maintindihan natin yun na si Jesus ho ang Kristo sa atin, ang Mesiyas para sa atin. Dapat pinapahalagaan ho natin si Kristo sa ating buhay. Tingnan nyo, mismong yung pangalan ni Jesus, sinubstitute na natin doon ng Kristo. Si Kristo,
we refer to Him as the Messiah, the Christ, you know. Yun ang pangalan niya para sa atin. Ganun ho nangyari in Christian history, pangalan ni Jesus, Jesus. Pero naging identical sa kanya yung kanyang misyon na siya ang Kristo, ang Mesiyas, ang pinahiran ng Langis, the Anointed One. Brothers and sisters, sana sinusuri ho natin talaga ang ating mga sarili kung anong turing natin kay Jesus, you know? Sino nga ba siya para sa atin? I hope, just like Peter, we confess that Jesus is the Christ, the Son of the living God. You know? At brothers and sisters, yung pag-angkin kay Jesus na ganon, tulad ng sinabi ni Jesus kay Pedro doon sa tagpong yun sa Caesarea ng Philippos, ang sabi niya, Pedro, hindi sino mang tao naglahat dito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. That's very true, brothers and sisters. I told you, it is a gift. It's a revelation of God to us. And so, we really thank God for that. Ang maganda ho nito, yung pag-ibig ng Diyos, ang sabi sa atin ni San Juan dito, ang pag-ibig ng Diyos, ito nagpapakita na talagang minamahal natin siya pagka sinusunod natin yung kanyang mga kautusan. Brothers and sisters, look at that. Kung gusto nating masabi natin na mahal natin ang Diyos, dapat to pinapakita natin yun sa ating buhay. Paano? Sa magitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. This is the love of God, you know, that we keep His commandments. You know, paulit-ulit na sinasabi sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan, if you love me, keep my commandments. You are my friends if you do what I command you. It's always connected, yung pag-ibig sa Diyos at commandments. Tulad doon natin mga magulang, hindi naman pwede sabihin sa nanay mo, sa tatay mo, Mami, mahal kita, you know, tapos hindi ka naman sumusunod. Paano yun, you know? Yun nga ho eh. We deny what we are saying pagka ganon. No. The love of God is this, that we keep His commandments. Yun ang sabi sa atin dito. Tapos ang maganda nito, sinasalungguhitan dito ni San Juan, tingnan nyo, meron tayong panghibaka na ginagawa. Laban sa ano? Laban sa sandaigdigan na ito. This world. Brothers and sisters, you are in St. John, ang salitang world ho, yung cosmos, yung sanlibutan, may dalawang ibig sabihin yun eh. The world that God loves so much na He gave His only Son for, you know? Yun ho yung mundo na nilikha ng Diyos na talaga namang panig sa Kanya, kung tutuusin. Na nakita niyang napakaganda. Ito ho yung mundo ng sangkatauhan, kung tutuusin. Pero there is also a world that Jesus had to conquer. For example, in John chapter 16, verse 33, ang sabi ni Jesus, lakasan niyo inyong mga kalooban, napagwagian ko na ang sanlibutan. You know? Be courageous, I have conquered the world. Akala ko ba God loved the world so much? Ano tong world that Jesus has to conquer? Yun nga ho eh. Another meaning of world in St. John ay yung world, yung sanlibutan, yung kapunuan ho ng mga puwersa na talaga namang kumakalaban kay Jesus. The world hostile to Jesus. Ito ho yung pinagwagian ni Jesus. Yung nabihag niya, nalupig niya yung prinsipe nitong mundong ito. Yun ang sabi niya, no? Brothers and sisters, tayo rin makikibaka sa mundong ito. Alam natin, ang lakas-lakas ng mundo. Mundo ho na umaakit sa atin sa kasamaan. Mundo na umahatak sa ating pababa kaysa paalayain tayo mapapunta sa Diyos. Mundo na talagang ginagalawan natin. Mundo na hindi sang-ayon sa Diyos. Ang dami ho natin nakikitang ganito, no? Sa mundong ito. Ang dami ho mga puwersa na talagang laban ho sa pananampalataya natin. Inaakit tayo sa masama, sa kasalanan. Kung tutuusin, buksan lang natin ating mga mata, makikita natin itong mundong ito. Sino makapagwawagi sa mundong ito? Ang sabi ni San Juan dito sa kanyang sulat, our faith, you know? Yun ho pinanganak ng Diyos, yung isinilang ng Diyos, ito ho ang nagwawagi sa mundong ito. At ang pagwawagi sa mundong ito, you know, ang pagwawagi na talagang nakalulupig sa mundong ito is our faith. Sabi niya ganyan. Ang pananampalataya natin na si Jesus talaga ang Panginoon. Na talagang siya ang nagliligtas sa atin. Itong pananampalataya natin kay Jesus na ito ang tumutulong sa atin na talaga namang mapanaigan natin ang mundong ito. Ang ibig ko sabihin nun, pagka si Jesus ang pinapanginoon natin, sinusunod natin yung mga utos niya, yung mga turo niya ang ating sinasabuhay, talagang para sa atin si Jesus, ang Kristo, siyang anak ng Diyos. Brothers and sisters, yun yung mga turo ng mundong ito, na for example, maging makasarili, maging makasalanan, makalupa, you know, talagang itanghal lang yung mababa sa atin, yung mapita ng laman na ganyan. Lahat ho yun, napapanaigan natin
Talagang yung our faith conquers this world. Brothers and sisters, pasalamat po tayo sa biyaya ng pananampalataya. Biyaya ho ito. It's a free gift of God to us. Ito ang ating pinagpapasalamat sa Diyos sa bawat misang ating dinadaluhan. Ito ang ating nagiging Eucharistia, Yung Eucharistia ho, ibig sabihin pasasalamat. Yes, ang laki ho ng pasasalamat natin sa Panginoon dahil sa pananampalataya natin na itong Jesus na ito ang anak ng Diyos. Siya ho ang Kristo para sa atin. Hindi ho lahat nananampalataya ng ganoon. Iniyayaan ho tayo ng Panginoon. Yung pananampalataya yun, kaya ating pinagpapasalamat sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. Magandang balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga disipulo ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga disipulo nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkasabi nito, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala noon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang disipulo, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at masuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkakatipon sa loob ng bahay ang mga disipulo kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto at ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang mga tanda ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus ang Mesyas, ang anak ng Diyos, at sa kayo'y magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Tingnan niyo po, itong ating pagbasang ito, medyo mahaba. Ang dami pong nilalaman ito para sa ating katututo. Unang-una ho, gabing-gabi ho noon, yung mga disipulo nagkakatipon. Nakapinid yung pinto, papasok si Jesus na hindi man lang bubuksan. Bakit? Iba na ho si Jesus ngayon. Meron hong katangian, yung katawan ng isang muling nabuhay na ibang-iba kaya sa atin. Sige, subukan pumasok sa isang pinto na nakasarado, kundi ng buko lang aabutin mo. Ano po? Pero itong si Jesus, hindi ho eh. Pumasok siya, nakapinid pa nga yung pinto. Bakit nakapinid yung pinto? Ang sabi sa atin, dahil yung mga disipulo ho, ibig sabihin learners. Yung mga disipulo niya ay nandoon sa dinausan nila ng hapunan noon, yung tsena, yung senakulo ho. At nakapinid yung pinto, bakit? For fear of the Jews. Medyo kakatwa ho ito, Hindi ho ba't mga Hudyo itong mga disipulo niya? Ano yung fear of the Jews? Yun nga ho eh. Please understand, yung fear of the Jews, yung the Jews dito, hindi ho ito yung lahi ng mga Hudyo.
Yung the Jews ho dito ay yung mga pamunuan ng mga Hudyo. The Jewish authorities. Yun nga ho yung mga Jewish authorities na nag-udyok doon sa mga Romanos na patayin si Jesus. Takot na takot din itong mga disipulo kung yun ang sinapit ng kanilang maestro. Ano kaya ang pwede nilang sapitin? Yung kung tutuusin. Kung kaya takot sila sa mga Hudyo. Yung mga Hudyo dito, yung Jewish authorities. Ano nangyari? Pumasok nga si Jesus doon at nandun sa piling nila. Ano sabi sa kanila? Peace be with you. Brothers and sisters, pagka magbabasa ho tayo ng Biblia, dapat ho pansinin natin yung mga kataga na paulit-ulit na binabanggit. Dito sa pagbasa natin ito, 3 beses inulit yung peace, peace, peace. Ibig sabihin, sinasangguhitan nyo yung inuulit ng mga salitang yun. Katulad doon sa pag-aaral natin, di ho ba? Sabi ko nga sa inyo, pagka yung professor natin, yung teacher natin, minuulit-ulit ng mga kataga o parirala, phrases o kaisipan, you better note it down kasi lalabas sa exams, pag-aaral kataon. Yun nga ho dito sinasalungguhitan talagang malinaw na ulinaw yung peace na yon. Yung kapayapaan na pinagtamho ni Jesus para sa kanyang mga mananampalataya, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Ano nga ba ho yung kapayapaan yon? Yung shalom na yon. Para ho sa atin na shalom, peace, pagka walang hidwaan, walang sigalot, walang away, walang gera, hindi ho. Peace is something more positive than that kind of absence of, Hindi ho. Peace, shalom, ay ibig ko sabihin ng shalom, yung salitang ugat ho nun, ibig sabihin buo, walang lamat, hindi biyak, hindi basag. Kabuuan ho. Peace, yun ho yung magandang kaugnayan ng tao sa Diyos, sa kapwa, sa kanyang kapaligiran, sarili. Diyos, kapwa, kapaligiran, sarili. May western ho. Ganyan kasi I want to imagine a diamond ho. A diamond. Nandun ho yung tao sa gitna, magandang kaugnayan niya sa kanyang Diyos, sa kanyang kapwa, sa kanyang kapaligiran, sa kanyang sarili. Friends and sisters, yun ang mayaman na handog ni Jesus sa atin. Sasabihin niya nga, tinuulit-ulit ito sa atin sa misa, bago magkomunyon, sasabihin ng pare, Lord Jesus Christ, you said to your apostles, peace I live with you, my peace I give to you. Tingnan nyo, naging my peace. Nagkaroon ng possessive adjective yung peace na yon. Sa Hudyo ho, hanggang ngayon, sa mga Hudyo, yung batian nila, kumbaga sa atin, kamusta? Hello. Sa kanila ho, shalom. Hanggang ngayon ho. Kaya lang, mukhang hindi na naintindihan yung ibig sabihin ng shalom. Kasi makikita mo yung mga kabataan doon na nasa military service, babati na siya, shalom, shalom, pero nakasakbit sa kanilang balikat, Uzi, Galil, something like that. Yung mga rifle nila, talaga namang kapayapaan pala yun, to the barrel of a gun, or something like that. Anyway, yung kapayapaan ho na handog sa atin ni Jesus, medyo iba ho yun. Yun ho yung magandang kaugnayan ng tao sa Diyos, na hindi lang Diyos niya, kundi kanyang Ama. Ang Diyos ho, Diyos pa natin, yes, pero siya'y ating Ama, Ama namin. Sa ating kapwa ho, hindi lang kapwa tao natin ngayon, hindi lang neighbor. He is our brother, she is our sister, because we all call God our Father. Tapos ho, yung ating kapaligiran, hindi lang ho ito kalipunan ng mga bagay-bagay na dapat natin igalang at huwag abusuhin. No. Sila ho'y nagsisilbi sa ating mga paalala, mga sakramento ng Panginoon. They serve as so many sacraments, so many reminders for us of God's love and care for us, I think I shall never see a poem as lovely as a tree, etc., etc. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. Yun nga ho yung puno, dapat magpaalala sa atin ng Diyos na kumakalinga sa atin, thanks to those trees. Anyway, the point is, yung tao ho, sa kanyang sarili, hindi lang ho siya sarili, hindi lang ho siya katawan. Siya ho ay templong buhay ng Espiritu Santo, Siya ho'y anak ng Diyos Ama, kapatid kaibigan ni Jesus na anak ng Diyos, at siya, templong buhay ng Espiritu Santo. Can you imagine, ang yaman-yaman itong peace na ito na inihandog sa atin ni Jesus. Brothers and sisters, of course, ang tuwa nung kanyang mga disipulo nung nakita siya. Pinakita niya yung kanyang mga kamay na may bakas pa ho nung pako ng krus. Yung pako doon sa krus. Yung kanyang tagiliran na nilagusan ng sibat. And they were so happy. And then, Jesus said again, peace be with you. As the Father has sent me, so I send you. Tingnan nyo, si Jesus ho ang sugo ng Ama. Siya ho yung unang-unang apostol ng Ama, kung tutuusin. As the Father has sent me. Kung paano ko sinugo ako ng Ama, kayo rin naman sinusugo kayo. We become also,
apostles. Dito ho nangyayari, naging apostol yung mga disipulo niya. Friends and sisters, natatandaan ko ho, noong 1995, ito ho yung pinakatema ng World Youth Day na ginanap dito sa ating bansa, sa Pilipinas. At natatandaan ko pa ho, pagka binabanggit ho ito ng Santo Papa, ang kanyang kabunyan ho na inaalala natin ng may pagmamahal, si John Paul II, pagka binabanggit niya to, as the Father sent me, so I send you, palakpakan ho talaga yung ano. Hindi magkamayaw yung palakpak ng mga tao doon, mga kabataan doon. Kasi biro mo, laki-laking bagay nito. Ginagawa tayo mga apostol ng Panginoon. Brothers and sisters, we become ambassadors of Christ. Can you imagine? You know? Ang laki yung karangalan noon. Talagang sinusugo tayo ni Jesus bilang kanyang mga kinatawan. Wow, you know? And then, ang maganda ho nito, sinabi ho din sa verse 22, pagkasabi niya nito, He breathed on them. Brothers and sisters, naintindihan niyo yun? Hiningahan niya sila, para bang ganun, you know? Si Jesus ho kasi, he is a very good teacher. Kaya gumagamit ho ng audio visuals, you know? Ayun, narinig mo na nakita mo pa, you know? Hiningahan. Kasi ho sa wikang Hebreo, ruach, sa wikang Griego, pneuma, pareho ang ibig sabihin nun. Tatlo ho ang ibig sabihin. Hininga, hangin, spiritu. Yun ho ang tatlong ibig sabihin nun. Hininga, hangin, spiritu. Kung kaya nung hiningahan sila ni Jesus, medyo maintindihan nila, may sasabihin sa Jesus tungkol sa spiritu pag nagato. Exactly. Sinabi niya nga, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Yun ho. Yun yung hininga. Espiritu, hangin, pare-pareho yung ruach, pneuma. Tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ang mga kasalanan ninyo mang inyo patawari, pinatatawad na nga. Understood ng Diyos. Ang hindi niyo patawari, hindi nga pinatatawad. Understood ng Diyos. Francis, napakahalaga ho nitong nangyayari dito. Ipinagkakaloob ho ni Jesus ang kapangyarihan magpatawad o hindi magpatawad sa kanyang eklesiya, the church. You know? At tatanggapin ho ito ng eklesiya at gagamitin ito sa ngalan ni Jesus mula noon hanggang ngayon, hanggang sa wakas ng panahon. Ito ang pagpapatawad na ito. Pero para magpatawad, importante ho ang Espiritu Santo. Bakit? Ang Espiritu Santo kasi ho, ang pag-ibig ng Diyos, ng Ama sa Anak, ng Anak sa Ama. You know? At kung tayo ho ay talagang mapapatawad ng kasalanan, ibig sabihin, maipapasok tayo doon sa pag-ibig na yun ng Diyos. Pero imposible ho yun kung walang Espiritu. Kung kaya ang Espiritu ho, ang prinsipyo, hindi lang ho ng pagbabago, transformation, kundi ng pakikipagkasundo, ng reconciliation. Importante ho ang Espiritu Santo sa pagpapatawad ng kasalanan. Pagka wala ang Espiritu Santo, walang pagpapatawad. Kaya ho, yung sinasabi ho sa mga ebanghelyo na sino mang lumait sa anak ng Diyos, si Jesus, anak ng tao, pwedeng patawarin kung tutuusin nagkamali lang siya. Pero ang sino mang magkasala laban sa Espiritu Santo, hindi pwedeng patawarin ni ngayon, ni sa kabilang buhay. Francis, grabe yun. Kasi nga naman, paano kung patatawarin kung yung prinsipyo ng pagpapatawad talagang nilalait mo at binabaliwala mo? Paano papatawarin ka pa nun, Yun nga ho, the sin against the Spirit. Yun, unforgivable yun kasi the Spirit, the Holy Spirit, is the principle of, reconciliation. Pagka binaliwala mo yun, sino papapatawad sa'yo? Francis, sa pagpapatuloy ho nito, ng ating ebanghelyo, itong si Tomas, yung tinatawag na the twin, the Didymus. Si Tomas, wala noon dumating si Jesus. Kung kaya, nung isang linggong nakaraan, nung dumating siya, sabi sa kanya, "Uy, nakita namin ng Panginoon." Sabi niya siguro, bola, hanggat hindi ko nakikita yung kanyang yung mga tanda ng pako sa kanyang katawan, hindi ko maisuot yung aking daliri sa kanyang kamay, yung aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako mananampalataya. Francis, tingin nyo, itong si Tomas, parang the unbelieving disciple, no? Francis, I don't think he was so unbelieving. He just wanted to be sure. Dapat to, yung pananampalatayanan niya, talagang tagapagligtas niya, yung nagligtas sa kanya, hindi kahit na sino lang. Friends and sisters, there are many people who are nagpapanggap sila ang Kristo, sila ang Mesias, They are teaching us how we shall be saved. No way. Dapat to, alam natin kung sino nagligtas sa atin. Dapat may palatandaan yun. Nagdusa yun sa krus. Yun ang yung gusto niya, ni Tomas, na yung pananampalatayanan niya, yung tunay, Kung kaya nga, gusto niya makita kung sino yun, na makita muna yung mga bakas na yun. Jesus died for us and those marks are ever there. Kung kaya nga, a week later, ayan, darating si Jesus uli. At pagkatapos niyang batiin sila, peace be with you. This is the third time we have the peace here, Sabi niya, Tom, halika dito,
Ipasok mo nga dito yung daliri sa aking kamay, yung kamay mo sa aking tagiliran. Huwag ka naman mag-alinlangan, manampalataya ka na. Yun doon na ibulalas ni Tomas, yung, my Lord and my God. Yun nga ho, kinilala ni Tomas itong Jesus na ito bilang kanyang Panginoon, yung Yahweh para sa kanya at ang kanyang Diyos. Brothers and sisters, tingnan nyo, nakatiyak si Tomas. Bakit natiyak ni Tomas? Ito nga si Jesus ito? Dahil doon sa palatandaan, nandusa itong si Kristo. Brothers and sisters, let's be careful. We don't just believe anyone, We must believe Jesus. Jesus has marks. He died for us. Tapos sabi ni Jesus sa kanya, di yata't nananampalataya ka na sa akin dahil nakita mo ko? Mas mapapalad yung mga tao, na nananampalataya sa akin kahit hindi na ako nakita. Brothers and sisters, kabilang ho tayo doon, pinagpapala tayo ng Diyos. Dahil sa ating pananampalataya kahit hindi natin siya nakita. At sa dulo ho nitong pagbasa natin, ang sabi doon, napakahalaga ho nito, in verse 30. Ang sabi doon, marami pang ibang mga tanda na ginawa si Jesus. Ang tawag ho ni San Juan sa mga miracles of Jesus, tanda. Kasi importante, hindi lang nakita mo yung milagro. Dapat naintindihan mo kung ano sinasaad noon. It is a sign, There is a significance. It signals, it signals, who Jesus really is. Dapat hindi lang tayo naghahanap ng mga milagro. Dapat yung mga milagro nun, nilalapit tayo talaga kay Jesus. Sa nasampalatayan natin, si Jesus, brothers and sisters, kung milagro hanap ninyo. In every mass that we attend, you remember, yung tinapay at alak na yun, magiging katawan at dugo ni Kristo. Can you imagine? Ano pang mas dakilang milagrong gusto ninyo? At maganda nito, hindi lang to panlabas sa atin, pwede pa natin tanggapin to sa ating mga sarili. Francis, napakaganda ho nito. Tingnan nyo, ang sabi ni San Juan dito sa kanyang sulat, marami pang ginawang mga tanda si Jesus na hindi nakasulat sa aklat na ito. Itong mga ito, pipito lang ho yung kanyang sinulat dito sa kanyang ebanghelyo. Dami-daming milagro o himala na ginawa ni Jesus. Pero pipito lang pipiliin ni San Juan dito, ito yung mga nakasulat upang kayo makapanampalataya na si Jesus ang Mesyas, ang anak ng Diyos. Sisters, yun ho ang turing natin kay Jesus. Siya ang Mesyas, siya ang Kristo, siya ang pinahiran ng langis ng Diyos para maging tagapagligtas natin. Siya ho ang anak ng Diyos at wala nang iba. Sisters, this is what makes us Christians, We believe that this Jesus is not only man, He is Son of God, And dahil dito sa pananampalatayang ito sa Kanya, nagkakaroon tayo ng buhay. Sisters, yung buhay ng Diyos, Yun ang sinabi ni Jesus sa atin. And this is eternal life, Ito yung buhay Diyos. Ano yon? Ang kilalanin kanila Ama bilang isa tunay na Diyos at ang sinugo mo si Yesu Kristo. Yun ho ang ating pananampalataya. Brothers and sisters, ang yaman-yaman ho nitong ating pagbasa nito. Ang dami-daming tinuturo sa atin. Sana ho, maunawaan natin ito, pag nilay-nilayan natin ito. Ito ang magdadala sa atin ng buhay Diyos. Tayo po natutuwa sa umagang ito na mayroon tayong panauhin dito na isang kaibigan ko po mula doon sa aking parokya noon sa Don Bosco, sa Tondo po. Ito po si Susan Traquinia Garate. Susan, good morning. Good morning, Father. Ako natutuwa na nagkakasama tayo dito. Matagal tayong hindi nakita, no? Oo nga po. Anyway, dito sa ating programa, nakikinig ka kanina pa, ang dami-dami nating dapat natutunan, Gusto ko lang tanong sa iyo, for example, doon sa unang pagbasa, yung setup ng mga unang Kristiyano, biro mo lang naghikahos sa kanila. Bakit nagtulungan sila? Walang nag-angkin na kanya ito, kundi nagkapangasiwa. Anong nagiging aral nito sa iyo na naiintindihan mo dito? Una nung nag-explain po kayo sa kanina sa Word of God, naalala ko yung sinabi ng tatay ko na, kasi madami kami ng 8, na kapag nagtulong-tulong daw po kami magkakapatid, hindi nagmaramot, walang magugutom sa amin. So, ngayon, nakikita ko yun kasi may kapatid, may ate kami na yun, biyuda na siya, 7 ang anak, na hindi naman po napapariwara yung mga anak kasi kaming magkakapatid ay nagtutulungan. Sa isang banda, pag nasa Tondo kami, galing naman kayo doon, so nakakaawa minsan na may mga kababayan tayo o mga kapwa namin taga-Tondo na siguro kaya nakakaranas ng hirap kasi parang sa atin, sa setting ng ating panahon, parang hindi po yata equal ang distribution ng wealth. Kaya merong mga mayayaman na ang yaman-yaman, tapos ang daming mga naghihikahos lalo na sa lugar namin.
na kung i-apply po natin yung Word of God, siguro wala tayong makikitang nagdarahop o naghihirap kung hindi makasarili yung Exactly. Kasi hindi naman tamad yung mga tao ngayon. Hindi Opo. naman nila gustong umasa lang. Gusto lang trabaho talaga kasi nabibigay dangal yun. Kaya lang nga, walang pagkakataon. Yan. That's a miserable thing. Tapos dun sa ikalawang pagbasa natin, nakita natin dun na talagang yung pananampalataya natin ang nakalulupig sa mundong ito, no? Anong experience mo? Yung pananampalataya mo bilang isang Katoliko, may silbi ba? malaki po. Doon lang sa amin sa training center po kasi. Si Susan Hoy, isang nandun siya sa Don Bosco Training Center sa Tondo. Nagtuturo po siya doon. Yung mga kinikater naming kabataan dito ay talagang coming from a very poor family. Masasabi nating poor and abandoned. Ngayon kung sa hirap ng buhay, ang Don Bosco po ay hindi to kumikitang institusyon. Umaasa lang kami sa mga donations Right? na may mga panahon na talagang nasusubok yung pananampalataya nung hindi lang siguro kami mga educators, kundi pati maging mga Salesian priests na namamahala ng Don Bosco. Many times, malapit na kami putulan ng kuryente, wala kasi kami pambayad. Pero out of faith, ewan ko, bakit patuloy pa rin na naipapatuloy yung mission ni Don Bosco. Kasi siguro sa pananampalataya ng bawat isa na may mga tumutulong na That's hindi very kami nice. pababayaan ng Diyos. Dahil maganda po yung layunin ng Don Bosco. Exactly. For example, how many students do you have in any given time? Sa ngayon po, mayroon kaming 800 plus. Can you imagine that 800 out of school youth ang pinangangalagaan nila? Tapos yung Ebanghelyong napakaganda. Ano bang isang bagay na napulot mo ron? Ang haba nun eh. Nandun yung pagdadating ni Jesus, sumanyong kapayapaan, tapos si Tomas, tapos yung pagpapatawad, ang ginawad ng Panginoon, tapos yung sa dulo nung pagbasa ganyan na maraming tanda pang ginawa si Jesus pero doon nakasulat. Ano doon ang talagang nakaantig sa kalooban mo? Siguro yung character po ni Tomas, Okay. yung sigurista. Okay. Parang kami din kasi Parang kayo din. Okay, kayo din. Sige. kailangan din namin makasiguro. Minsan nga po nagbibiro kami sa Don Bosco. Kasi syempre, alam namin na kung pera lang ang hanap mo, hindi ka magtatagal sa Don Bosco. More on apostolate. Minsan nagbibiroan kami, ganito lang ang naiiwan sa envelope. Pero dapat siguraduhin lang ni Don Bosco na may langit. Kasi pag wala, aawayin namin siya pagdating sa langit kung wala ng langit. Kasi you give all your best, tapos wala pa lang nangyari sa faith mo dito sa lupa in the end. Pero hindi mangyayari yun. Sinisigurado ko sa iyo. Sana. I think, oh yes, I think narinig mo na sinabi ko na yung mga pangako ng Panginoon hindi napapako. Yes. At kung tutusin nga, sabi ko nga, hindi na ako niniwala doon sa mga yun eh. Bakit? Nakita niyo na. Yes, kasi alam ko na yun, nakita ko na yun, natotoo yung sinasabi, pinapangako ng Panginoon. Kung kaya, lakasan mo ang kalooban mo, yung pananampalataya mo, may gantimpala yan. Hindi lang sa kabila, dito pa man din, yung kapayapaan na sumasa inyo. Susan, thank you very much for being with us. Nagpapasalamat po ako at pinagpapala ko si Susan at yung kanyang mag-anak, yung kanyang asawa na nasa abroad pa ngayon, si Faith, saka si Charity. Wala pang hope po. Wala pa yung hope yung lalaki. Anyway, sana talaga pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat, Father. Tingnan nyo, napakarami po ng ating natutunan dito sa ating mga pagbasa sa ikalawang linggo po sa pagdiriwang natin ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ano po, napalalahanan po tayo na bilang mga mananampalataya kay Kristo, dapat iisa tayo talaga, nagkakaisa tayo sa isipan at sa ating damdamin, heart and mind. Importante ho yun. Hindi tayo dapat nagkakanya-kanya. Hindi lang ho yun, dapat may pagkalinga tayo sa bawat isa. Yun ho ang dapat na ginagawa natin kung talagang nananampalataya tayo kay Kristo. Yun hong pananampalataya na sa Kanya at tutulong sa atin na talagang maging bukas sa ating pagtulong sa ating kapwa. Lalong-lalo na ho yung mga nananampalataya kay Kristo in the first place. As St. Peter will tell us, let's begin with the household of faith.
tutulang tayo sa ibang mga taong kahit na wala silang pananampalataya o something, hindi sila mga Kristiyano, pero hindi ho natin pwedeng pabayaan yung ating mga kapatid. I hope you understand that. Tapos so dun sa ikalawang pagbasang narinig natin, pinagdiin-diinan doon na talagang dahil tayo nananampalataya kay Jesus, yun ho'y tanda na talagang biniyayaan tayo ng Panginoon. Yung pananampalatayang yan, galing sa Diyos yun. Siya nagsilang sa atin sa pananampalatayang ito. At bilang mga anak ng Diyos, pinapakita natin yung pag-ibig natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. It is a very practical life, There is a moral dimension to faith. Brothers and sisters, hindi lang puro pananampalataya ito. Dapat sinasabuhay ito. We must keep the commandments. And the commandments is love God and love neighbor. The point is, sa lahat mong ito, makikita natin ang pananampalataya natin talaga ang nagtumutulong sa ating mapanaigan ng kasamaan. Ang mundong ito ng kasamaan ang ginagalawan natin. At itong pananampalataya natin, ito talaga ang tumutulong sa ating mapanaigan ng mga tukso, ang mga paghihirap, ang mga pagsubok. Talaga, si Jesus lagi natin kasama. Follow me, He was telling us. We are just walking behind Jesus. Kahit na hindi natin siya nakikita, alam natin kasama natin lagi siya. Remember, I am with you always till the end of the age. Ang sabi sa atin ni Jesus, bakit? Siyang Emmanuel, God always with us. Brothers and sisters, ito yung pananampalataya natin na nagwawogi laban sa mundong ito. At ito hong pananampalataya ito talagang pinagyayaman lagi, binubuhay lagi ng alam nyo kung ano, ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ho ng katotohanan. Siya hong tumutulong sa atin. Tapos yung Ebanghelyong kababasa ko pa lang sa inyo, napakaganda ho na tinuturo sa atin. Talaga namang tayo ay talagang binibigyan ni Jesus ng kapayapaan. Nagpapasalamat tayo doon. Yun ho ang kailangan natin. What the world needs really now is peace, especially in our nation. Pero yung peace na yun ho, matatamasa lang natin kung mag-uumpisa ho yun sa ating mga puso. Let there be peace on earth and let it begin with me. Brothers and sisters, yung pananampalataya natin kay Jesus, ito ho yung dapat na magpaalala sa atin na tayo ay talagang dapat laging kaugnay niya. Tingnan niyo si Tomas, nang hina yung pananampalataya in a certain way, bakit wala siya doon sa komunidad? It's always like that. Kung kunyari ho sa campfire, pagka may campfire, may mga kahoy dyan, nagliliyab-yaan. Alisin yung isang kahoy doon, Nakikita nyo, kanina nagliliyab yan. Ngayon, aandap-andap na yung kanyang apoy. Maya-maya wala ng apoy. Uling na lang ho siya, Pero kung gusto mo mag-alab yan, anong gagawin mo? Isubo ulit siya dun sa apoy. Makikita mo, mag-aapoy ulit siya. Brothers and sisters, that's very much our story. Pagka mag-isa lang tayo, hindi tayo nakikiisa sa pagdiriwang ng eklesiya, hindi tayo nakikiisa sa pagdarasal, sa pagbibisa, sa pagkakawang-gawang ganyan. Solo-solo lang tayo. Huwag ho tayo magtataka kung manghihina pa rin ang palataya natin. Kailangan ho natin yung community. And so, it's so beautiful that you belong to one community. Not only the community, the parish, but community that help you grow up in your faith. Brothers and sisters, sana ho itong salita ng Diyos, pahalagan ho natin ho. Importante ho na binabasa natin itong salita ng Diyos upang talagang umalab yung ating pananampalataya. Hindi ho lahat nandito sa Biblia. Aminado ho ang Biblia dito. Pero itong Bibliang ito, sana gagawin natin batayan ang ating mga buhay. Gawin ho natin panalangin ngayon itong ating mga narinig na ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at mga salamat ng marami sa mga napaalala niyo sa amin sa aming pagbasang ito. Sana po'y talagang tulungan niyo kaming maisabuhay, lalo na ang mga katotohanan naming narinig. Alam ho namin, kailangan namin ang tulong ninyo, ang inyong Espiritu. Ibig namin tularan si Maria sa pagsasabuhay nito upang kami rin yung pagpalain. Tinataas po namin sa inyo lahat ng humihingi ng aming mga panalangin, lalong-lalo na yung mga nahihirapan sa mga pagsubok ng kanilang dinaraanan, mga hirap, mga pagkakasakit, mga pag-aalinlangan, mga kabiguan, yung lumbay at pamighati nila sa kanilang pangungulila. Abba, hiniling po namin na pagpalain yung lahat na tumutulong sa amin sa pagsasabing papuwid ng aming programang itong Word Made Flesh. Lahat po din yung nandanais pang tumulong sa amin, pagpalain na rin sila. Lahat po ito yung ginagawa namin panalangin, kasama ng aming nambirin, alang-alang kay Kristong, aming malulhating Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon, at pagpalain kayong masaganang ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen.
Ito po ang ating programang Word Made Flesh. Ano po yung naging pagpapala ito para sa inyo sa ating pagdiriwang ng ikalawang linggo sa panahon ng muling pagkabuhay. Shalom po sa inyong lahat. Si Kristo ho'y muling nabuhay. Hallelujah.